Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang ni-request ni Attorney Harry Roque, a former presidential spokesperson ng ating dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Nag-seek po siya ng political asylum sa Netherlands. Tama ba ang kanyang ginawa? Tatanggapin ba ang kanyang application or hindi? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, followers, visitors sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. May narinig ako at nabasang balita na si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque ay nag-apply ng political asylum sa Netherlands para hindi siya pwede maibalik at maaresto dito sa Pilipinas kasi may po siya, kasong contempt sa Quadcom Committee sa Congress. Any moment na lumapag sa dito or makita sa dito sa Pilipinas, pwede siyang damputin at arestuhin ng mga pulis. Now, nag-apply siya for political asylum. Pero sabi ng mga lawyers, medyo malabo na tatanggapin ng the Netherlands ang kanyang application. Bakit po? Una-una, guys, hindi naman siya guys, hindi naman yung tawag na political persecution. Tinatanong lang siya, inibentahan siya na pumunta sa pagdinig sa Quadcom para imbestigaran ang kanyang yaman na hindi niya ma-explain, no? At saka ang kanyang partisipasyon sa mga pogo. May binigay siya ng mga businesses pero nang verify hindi naman nag-exist according sa investigation at bigla lang lumaki ang kanyang net worth ng ilang taon sa capitalization ng only around 1 or 2 million. At wala naman silang concrete na business, sabi na real estate, pero ni-check ng Quadcom wala naman at wala mga legal papers magsusupport sa kanyang claim na ang kanyang na-accumulate na yaman sa loob ng maikling panahon ay galing sa legal na pamamaraan at legit na negosyo according sa investigation. Isa pa, kagabi, no, nagpalabas ng video si Attorney Harry Roque na hindi siya babalik sa Pilipinas kasi sasabihan niya daw ang kanyang Pangulo, si Tatay Digong, na ngayon ay nasa detention facility ng ICC or International Criminal Court. Kung hindi ma-approve ang kanyang application for asylum sa Netherlands, hindi siya makapagtagal doon at posible humingi na rin ng tulong ang ating pamahalaan sa Interpol para hulihin siya, dakpin at ipadala pabalik dito sa Pilipinas. Kasi magsabi tayo na political persecution kung ang government ay illegal, no, gumagawa ng hindi makatao, violation sa human rights, yun pwede siya makapag-apply. Pero dito may kaso siya, hindi niya gusto harapin at sagutin ang mga tanong sa Congress. Saan niya kinuha ang kanyang yaman? Ikalawa, ang kanyang partisipasyon sa Pogo na illegal. Yun lang po guys, maraming salamat po. Kung mayroon kayong masasabi sa topic natin ngayon, ay pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Mahal ko kayo, ingat po tayo palagi. Ito naman po si kaibigan nyo si Jake. Paalam guys, kita-kita tayo guys sa sunod na video.